Pabor ba kayo na sumuko na lamang ang pugante na si Senator Bato de la Rosa? Kasi dito po sa balitang ating pag-uusapan mga tol, sinasabi na 6 sa kada 10 katao o Pilipino ang naniniwala na dapat sumuko na lamang si Bato de la Rosa partikular sa International Criminal Court. Ito po kasing si Bato de la Rosa, para po sa kaalaman ng lahat, bagamat malamang sa malamang kayo po'y pamilyar na dito, kumakaharap po ito sa kasong crimes against humanity at nangunguna po dyan si Rodrigo Roa Duterte. Co-perpetrator po itong si Bato de la Rosa kasama po ng 7 iba pa. At dahil po dyan, naunang nakulong at humaharap ngayon sa paglilitis si Rodrigo Duterte. Ito naman si Bato de la Rosa ay nilabasan na po ito ng warrant of arrest last November 6, 2025. Though nung mga panahong iyon ay secret pa lamang po ang warrant of arrest. Pero naisa publiko po ito at ipinaalam na rin ng ICC sa lahat noong May 11, 2026 kung saan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob po ng 6 na buwan na pagtatago nitong si Bato de la Rosa, muli po itong nagpakita sa Senado at doon sana inattempt ng NBI na iserve yung warrant of arrest, subalit ito po ay nag-alpas doon sa 2 lady agents and nakaabot sa plenaryo at hindi na ngayon na-implement ng NBI yung warrant of arrest para sa kanya. Hanggang sa magkaroon po ng pagpapalit sa liderato ng Senado, which is yun naman talaga ang layunin kung bakit po nagpakita si Bato de la Rosa, binigyan na po ito ng protective custody sa ilalim na ng pamumuno ni Alan Peter Cayetano. At dahil po doon mas naging komplikado para sa ating law enforcement authority ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Hanggang sa noong May 13 ng gabi, nagkaroon po ng putukan sa Senado at kinalaunan May 14 ng madaling araw, nakatakas itong si Bato de la Rosa. Kaya ngayon, tinatanong po sa publiko at bahagi ng balita po na ito na pabor ba kayo na sumuko ito pong si Senator Bato de la Rosa? Kindly comment your opinion mga tol dyan po sa ating live chat o kung kayo'y makakapanood ng replay nito, i-comment po sana ninyo dyan po sa comment section. And by the way, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-subscribe dito po sa ating channel at pakihit nyo na din po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga live streaming. Ito nga po yung balita ngayon. Babasahin po natin mula po sa DZRH News. Sa gitna ng kinakaharap na arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court dahil sa umano'y pagiging indirect co-perpetrator nito sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Patuloy itong hindi nagpapakita sa mga otoridad. Sinasabi din po ng ating NBI ngayon mga tola na ito pong si Bato de la Rosa is considered armed and dangerous. 6 sa 10 Pilipino ay pabor na humarap si de la Rosa sa ICC trial sa The Hague, Netherlands. Ayon kay WR Numero Research President Clive Arguelles. Pabor ba kayo dito mga tol? Base po ito sa survey, 60% ng mga Pilipino ngayon naniniwala na dapat harapin po nitong si Bato de la Rosa ang kanyang problemang legal, partikular diyan po sa ICC. At ang ating National Bureau of Investigation Director na si Attorney Melvin Matibag, sana dumami pa ang katulad niya para yung mga abusado na taong gobyerno o abusadong tao ay makalaboso, ika nga. Dito po, may pakiusap si Attorney Melvin Matibag at option din naman po ito ni Bato de la Rosa. Yan nga po yung pagsuko, no? Kung ayaw niyang sumuko, total ginawa naman nila noon sa mga hinahanap po nilang wanted sa batas, at the same time mga pinaghihinalaan partikular sa larangan ng illegal na droga, baka kaya namang manlaban nitong si Bato de la Rosa. Another question, gusto nyo bang manlaban itong si Bato de la Rosa mga tol? I-comment nyo po dyan sa chat area kung gusto nyong sumuko o manlaban na lamang itong si Bato de la Rosa. At ito nga po, pakinggan po natin dito si Director
Melvin Matibag. Hindi alam na. So, ganun yung nangyari. Pero ngayon po, we have an order from the Department of Justice Yan na, right. to look after Senator Bato in effect the arrest to enforce the warrant of arrest issued in the ICC. Yan. Kailangan nyo ba ng katulong? Citizen's arrest? Pwede yun. Hindi sumama. Hindi kasi, Pwede na. hindi pwede. Magpatulong araw sa isang abogado, bigyan mo yung warrant. At yan ang susunod na pag-uusapan po natin, ha. Ang palitan maya-maya ng bahagya ng mga salita sa pagitan po nito pong si Direktor Melvin Matibag at saka si Attorney Jimmy Bondok, ang abogado nito pong si Bato de la Rosa. Kung matatandaan po kasi ninyo mga tol kung bakit po nababanggit yan ni Direktor Matibag, nagpahayag po itong si Attorney Jimmy Bondok na ang warrant of arrest daw ay isilbi na lamang sa kanilang mga abogado ni Bato de la Rosa at sila po ang magsisilbi nito kay Bato de la Rosa. Yun po ay hindi sinasang-ayunan ng halos lahat ng mga abogado. Even nga po yung kasamahan niyang si Attorney Israelito Torion, hindi siya pinagtatanggol sa punto na yun. Kasi alam na alam naman po ng lahat, very basic po iyan. Kahit criminology student lamang, basta nakatapos na ng criminal procedure, ay alam na ang warrant of arrest should be served personally to the accused. Hindi po sa kanyang abogado. Kung ganun po ang sitwasyon, lahat na lamang po ng akusado ay magtatago at irerepresenta na lamang ng kanilang abogado para kunin yung warrant of arrest. Kaya nagtataka talaga ako kung saan humuhugot ng legal na basihan si Attorney Jamie Bondok. Sobrang talino na sa Let me be the one. Sobrang talino ng abogado na yun. Pinakatawanan pa. Never sa totoo, nung narinig ko yun, nag-review ko ng rules. Parang iba na yung ginawa. Kasi matagal na ako abogado. Nahiya ko siya sa eskwelahan niya. Sa mag-graduate yun. Sigurado ko ba si Disa Square? Ay, kasi eskwelahan mo, kasama yung Senate President. Hindi, pero kung nakita mo naman yung mga Disa Square ko, immediately, in-issue agad. Sabi ni Marilyn De Los Santos, sana huwag man laban si Senator Bato para walang masaktan. Magandang point yan, ano? Kasi pagka nanlaban si Bato, ang unang-unang masasaktan malamang sa malamang si Bato de la Rosa. Alam nyo naman, pagka nanlalaban, napapatay di ba? Ganun yung gawain sa panahon ni Rodrigo Duterte. Statement. Yung present na student council. Let me be the one. Let me be the one. So para maliwanag, Director, siya dapat ang tumanggap. Kayo dapat ang mag-serve. Siya dapat ang tumanggap para tarata. Pero may balita Ang sabi daw, baka daw may posibilidad din. Sabi ni General Nartates na pwede sumuko. Parang gano'n. That's always an option. So, sumuko ka sa authority because ano ba yung purpose ng warrant is to get the jurisdiction of it. Correct. Para masimulan yung paggulong ng judicial process. Correct. And then, pupusta ako, hindi siya susuko. Alagay ko. Ganito po kasi yan, ano? Kung babasahin po natin ang criminal procedure, nakalagay po doon yung definition po ng arrest and kung paano po isinasagawa ang arrest, no? Definition of arrest, basically, the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense, no? Kaya hindi pa pwedeng iserve sa iba kasi siya yung haharap doon po sa paglabag sa batas at paano isinasagawa ang pagsisilbi ng warrant of arrest or ang arrest. 'Di ba? Simple lang naman Sa madaling pangunawa na lamang mga tol, either by voluntary surrender or i-effect ito ng ating law enforcement authorities nang naaayon po sa batas. Itong option na ibinibigay kay Bato de la Rosa by voluntary surrendering himself, maganda po ito katulad nung sinasabi kanina nung manonood po natin para wala nang masaktan. No? Kaya kung iniisip mo, Senator Bato de la Rosa, yung sarili mo na lamang, gawain nyo noon yan. Pagka hindi ka sumuko at ikaw ay patuloy na magtatago at posible pang manlaban, baka mawalay ka na ng mas maaga sa iyong mga apo. And dito nga po sa balita ng Inquirer.net, sabi po dito, Senate must not be a refuge for fugitives. Yan po yung paniniwala nito pong si NBI Director Melvin Matibag. Basahin po natin yung partikular ng balita. Ayon po kay NBI Director Matibag kahapon, binalaan niya
ang Senado, no? National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag on Saturday warned against allowing the Senate, no? Masama pakinggan yung binalaan ng Senado, baka ma-misinterpret po tayo ng ating mga manonood. Hindi po ganoon yung sinasabi ni Director Matibag. Basahin ko na lamang po ito, no? Warned against allowing the Senate to become a refuge for fugitives. Yun po yung sinasabi, pinupunto ni Director Matibag, na hindi dapat ginagawang parang taguan ang Senado ng mga tumatakas po sa batas, saying it would set a dangerous precedent and undermine public trust in law enforcement and the justice system. May paghalimbawa nga po ditong sinabi si Director Matibag kahapon sa press conference na yun na kapag ka ang isang taong gumagawa ng illegal o paglabag sa batas at may kakayahan na kumandidato sa pagkasenador, gagawin na lamang po nito kakampanya at gagawin ng lahat para po manalo bilang senador, and kapag ka na-corner na siya sa kanyang mga illegal activities, pupunta siya sa Senado at doon magpapakanlong. Yun po yung iniiwasan. At nakikiusap si Director Melvin Matibag na sana hindi po gawing kanlungan ng mga pugante ang Senado. Matibag issued the warning after Senator Ronald Bato de la Rosa disappeared from public view despite earlier assurances from senators that he was under the chamber's protective custody and would be made available once authorities formally move to arrest him. It will send, ayon po sa kanya, a bad precedent right now that the Senate can be used as a hiding place for fugitives. The NBI chief said law enforcers had earlier spoken with Senate President Alan Peter Cayetano and other senators regarding De La Rosa's status after authorities first attempted to arrest him on May 11 in connection with the International Criminal Court proceedings tied to the Duterte administration's bloody anti-drug campaign. You took it upon yourself on May 11, no? Nangako ito pong leadership ng Senado ngayon sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano na poprotektahan nila si Bato de la Rosa at ipepresent ito sa oras na kailanganin si Bato de la Rosa. Pero ano ang nangyari? Hindi po ganon. Nakatakas si Bato de la Rosa. Ulitin ko lamang po you took it upon yourself on May 11 when we first went there to effect the arrest to talk to us, Matibag said in Filipino, referring to discussions between NBI officials and Senate leaders after law enforcers were initially unable to take custody of De La Rosa inside the Senate premises. It was a gentleman's agreement with the Senate President and with the other senators that they were saying he was under the protective custody of the Senate. Unfortunately, paano mo po protektahan ng isang tao kung wala na sa Senado? In short, mga tol, hindi tumupad sa usapan. In particular, itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon, puntahan na po natin si Let Me Be the One. Ito po kasing si Attorney Jamie Bondoc, no? Talagang nagiging maingay po ang kanyang pangalan sa larangan po ng batas, no? Kasi abogado po ito Hindi dahil tama yung sinasabi niya, kung hindi sa paniniwala po ng marami, mali at katawa-tawa po yung kanyang legal na opinion na kanya namang pinaninindigan. In fact, meron pa nga silang friendly discussion. Hindi ko na lamang pinanood kagabi nito pong si Attorney Reyes del Rosario Pero malamang sa malamang, ang naratibo niya doon ay paninindigan niya na dapat iserve ang warrant of arrest na pwede sa kanila bilang abogado ni Bato de la Rosa. Mali po yun. Maling-mali. At ito ngayon, yung ilan sa mga pahayag niya, sabi po niya, last May 22, ang malinaw po naming stand is there are no laws being broken as of yet. So sana po, litisin na lang siya dito sa Pilipinas. Unang-una, Attorney Jamie Bondoc, conflicting yung statement mo dito. Kung sinasabi mo at sa paniniwala ninyo, walang nalabag na bata si Bato de la Rosa, bakit mo lilitisin dito sa Pilipinas? Di ba mga tol? Common sense.
Uulitin ko unawain po ninyo itong sinasabi niya. Kung paano nagbabangga mismo ang kanyang mga salita. Dalawang sentence po ito. Sabi niya, ang malinaw po naming stand is there are no laws being broken as of yet. Wala daw pong nalabag na batas sa ngayon. So, sana politician na lang siya dito sa Pilipinas. My goodness, parang hindi abogado talaga itong nagsasalita. Unang-una, Attorney Jimmy Bondoc, kung sinasabi mong walang nalabag na batas, wala dapat litisin. Siguro mas appropriate na sabihin mo, kasuhan na lamang dito sa Pilipinas, which in some instances, ganun yung naratibo mo, para dito litisin. Pero wag mong palabasin na walang batas na nalabag. Meron nga no? At ito ay international law. Crimes against humanity, kung saan nung mga panahong tayo po ay miyembro, maliwanag na si Bato de la Rosa sa utos ni Rodrigo Duterte at iba pang mga kasabwat nila nakapag-commit di umano ng crimes against humanity. Ang record na pinag-uusapan po natin dito ay libo-libo. Official record ng ating kapulisan ay hindi po bababa sa 6,200 ang napatay sa police operation pa lamang. And according to human rights group, naglalaro to 25 to 30,000 individual perished na matay sa panahon ng drug war nitong si Rodrigo Duterte. Hindi nga lahat sinakop Kasi ang ginawa ni Rodrigo Duterte nung nagreklamo na ang mga pamilya ng biktima sa ICC dahil po dito sa Pilipinas, unable and unwilling ang gobyerno sa pamumuno ni Rodrigo Duterte na imbestigahan ang crimes against humanity, 2017 nagtungo sa Hague, Netherlands ang pamilya ng mga biktima sa pangunguna po iyan at tulong ni dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon, nakita ni Rodrigo Duterte na iimbestigahan ako at ang mga kasabwat ko marahil kaya ginawa niya unilaterally without asking permission sa Senado, kasi basically sa mga ganyang sitwasyon dapat pinapaalam din naman sa Senado, pero ang ginawa ni Rodrigo Duterte, siya lamang ang nag-decide at inanunsyo noong March 2018 na binabaklas na po natin ang membership po natin sa ICC. Ano ang primary reason? Bakit po binabaklas? Para lamang makalusot sa investigasyon na gagawin ng ICC. Pero hindi po yun nangyari, sapagkat alam naman natin ang naging sitwasyon dito. And in fact, decided na nga po ito even ng ating Korte Suprema, na sa panahon na tayo po ay miyembro ng ICC mula noong 2011 hanggang 2019, tayo po ay merong tinatawag na residual obligation. No? Ang ibig sabihin ng residual obligation, nung tayo'y miyembro pa po, lahat ng mga pangyayari dito sa Pilipinas na maaaring lumabag sa Rome Statute or International Criminal Law ay pwede pong imbestigahan and eventually i-prosecute ng ICC. Dinicide po mismo yan ng Korte Suprema, sa Cayetano versus Pangilinan. Napilit pinalalabas po nitong si Jimmy Bondoc na ang decision daw po na yon ng Korte Suprema ay para dito litisin ang mga maaaring involved sa crimes against humanity. Mali po yun, At mamaya babasahin ko po sa inyo ang panulat ni Fiscal EJ. At dahil nga po sa mga sinasabi na yan, nitong si Jimmy Bondoc, kaliwat kanan po ngayon yung nagiging parinigan. Kanina, pinakinig ko na po sa inyo yung sinabi po ni Attorney Melvin Matibag. At kahapon, sa bahagi ng isang interview sa Saturday News Forum ng House of Representatives, ito din po yung sinabi ni Director Matibag na tinugunan naman nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Ayon kay Director Matibag, baka kasi ang iniisip ni Attorney Jimmy Bondoc is let me be the one to serve the warrant. Actually, di niya naman binanggit si Jimmy Bondoc, ni attorney lang, yung particular na pahayag niya. Ang sagot naman ni Jimmy Bondoc, ayon nga po dito sa balita, sinagot ni Attorney Jimmy Bondoc ang banat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag tungkol sa kanyang pahayag na maaaring isilbi ang International Criminal Court arrest warrant sa pamamagitan ng mga abogado
ni Senator Bato de la Rosa. At ito po yung particular na sinabi nitong si Jimmy Bondoc. Alam pala ni Direktor Matibag ang kanta ko. Mahilig pala siya sa artworks. So, yun lamang ano. Pero ano ba ang mas malalim na usapin tungkol po dyan? Ito ang katotohanan. Ayon po din kay NBI Director Matibag, lawyers can't accept arrest warrants for clients. Yun lamang po talaga ang pinakapunto dito, mga tol. No? Hindi po pwedeng ang abogado ang tatanggap ng arrest warrant ng kanilang mga kliyente. Napaka-basic po ito, mga tol. Napaka-basic. Kahit hindi ka abogado, dapat alam mo ito. Basta nabasa mo ang criminal procedure. At kung ikaw ay nakikinig sa mga balita at sa mga sinasabi ng mga matatagal ng bihasang abogado, dapat yun ang paniwalaan mo. At hindi itong si Jimmy Bondoc. Nagiging subject tuloy siya ng mockery ngayon o pag naalipusta, hindi lamang ng publiko, kung hindi even ng mga kapwa niya abogado. Although may mga nagtatanggol sa kanya, katulad nitong si Attorney Chico, no? Ano bang pangalan? Si Edward Chico. Kasi di rin naman natin masisisi si Attorney Edward Chico, no? Dahil nga po ayon din sa kanya, kaibigan niya po itong si Jimmy Bondoc. Pero ito po yung sinasabi niya, no? Ipatagalog na lang natin kay ChatGPT para babasahin ko na lamang at mas maunawaan po ng lahat ng ating mga manonood. Sabi po ni Attorney Edward Chico bilang pagtatanggol sa kanyang kaibigan na si Jimmy Bondoc and even si Attorney Jesus Palsis na co-host niya sa isang programa sa Billionaire News Channel, may komento din dyan at babasahin ko din sa inyo mamaya. Sabi po ni Attorney Edward Chico, mukhang nakakatanggap ako ng ilang batikos nitong mga nakaraang araw dahil ipinagtatanggol ko si Jimmy Bondoc. Ilang buwan na ang nakalipas nang may nagsabi na kung nakapasya sa bar, kahit sino kaya. Hanggang ngayon, naninindigan pa rin ako sa sinabi ko kahit pa nagkaroon siya kamakailan ng isang pox pass o pagkakamali. No? O yan mismong abogado po itong nagsasabi. Kaibigan din ito ni Attorney Jimmy Bondoc. Pero sinasabi niyang pagkakamali ang mga pahayag na yon nitong si Jimmy Bondoc. Personal kong kaibigan si Jimmy at kahit hindi kami magkasundo sa maraming usaping politikal, alam ko kung gaano siya nagsikap para makuha ang kanyang lisensya bilang abogado. Maganda ang naging grado niya sa UE Law at habang nagre-review para sa bar, nakapasa siya kahit nagsa-side gigs pa siya paminsan-minsan. Hindi iyon pangkaraniwang tagumpay kung isa sa alang-alang kung gaano kahirap ang bar exam. May punto. Ako naman naniniwala, mga tol, na hindi ka makakapasa sa bar exam kung hindi ka talaga nagsumikap. Maliban kay Pusit, no? Maraming mga pagdududa kung bakit nakapasa sa bar exam si Pusit. Pero itong si Attorney Jimmy Bondoc, ako yung naniniwala na nagsumikap po talaga ito. Pero ito ang problema. Once you become a DDS, doon na pumapasok ang problema. No? Kapag ka DDS ka, para lamang umalain sa naratibo mo yung sitwasyon, kahit alam mong mali, pangangatwiranan mo itong tama, katulad ng ginagawa ni Jimmy Bondoc ngayon. Alam niyang mali. Alam niyang hindi tama yung kanyang sinasabi na pwedeng isilbi ang warrant of arrest sa abogado instead doon sa subject ng warrant of arrest. Pero paninindigan niya yon kasi DDS nga siya. Alam niyo kung hindi DDS itong si Jimmy Bondoc and more so kung hindi siya abogado nitong si Bato de la Rosa, 101% hindi niya sasabihin yung mga ganong kataga. Dahil alam niyang mali po yun. Ituloy ko pa po yung sinasabi dito ni Attorney Edward Chico. Inaamin ko, maaaring nakagawa siya ng ilang pagkakamali pero inaasahan na iyon sa isang taong medyo bago pa lamang sa propesyon ng batas. Yun nga ang masaklap Bago ka pa lamang sa propesyon ng batas pero napakalaking blunder na ika nga yung mga nagagawa o nasasabi. O ito, ituloy na po natin yung kay Attorney Jess Palsis naman. Ay, wag na, medyo malayo na pala yon. Maraming po si Attorney Jesus Palsis. Pakinggan na lamang po natin ang balita ng Billionaire News Channel na hango din po sa pinag-uusapan natin at partikular sa mga legal opinion ni Attorney Carlo Ibanez naman. Panoorin, pakinggan po natin to.
Baka raw nalilito lang si Attorney Jimmy Bondoc sa batas nang sabihing posibleng sa kanya isilbi ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa bilang legal counsel. Ayon sa ilang abogado, severe conflict of interest ito. Tutol ang ilang mga abogado sa pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, matapos itong sabihin pwede naman sa mga abogado ni de la Rosa i-serve ang warrant of arrest mula sa ICC. Ayon kay Attorney Carlo Ibanez o ang kilalang rockstar lawyer, by logic of Bondoc's argument, misdulang proxy ng senador si Bondoc kung sa kanya ibibigay ang warrant. May malaking problema tayo sa statement na yan. Under Section 2, Rule 113 of the Rules of Court, arrest is made by actual restraint of the person to be arrested or by his voluntary submission to the custody of the person making the arrest. Personal daw dapat isinaserve ang arrest warrant ng isang arresting officer dahil hindi gaya ng summons in civil cases, hindi raw ito basta papel na iniaabot lang. Ganito rin ang professional na opinyon ni Palace Press Officer and trial lawyer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Maliwanag mga clear ang rules. Susunod mo yan sa tao na siyang nakalagay ang pangalan sa warrant of arrest. Hindi raw naman kasi abogado ang babasahan ng Miranda rights, kukuhanan ng fingerprint o mugshot, kaya hindi raw talaga maaari ang argumentong ito. Tanong ni Attorney Bondoc, bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwede magpresentang mag-serve ng warrant, pero silang mga abogado, hindi? Sinagot naman ito ni former FEU Dean Mel Santamaria at sinabing malaking misunderstanding ang pahayag ni Bondoc. Assuming Trillanes was, quote, serving the warrant, tama raw naman na hindi ito ayon sa batas. Pero ang isang procedural error na iisang tao lang ang gumawa ay hindi rason para gumawa ng bagong rule ang isang abogado na pwedeng siya na lang ang kumuha ng arrest warrant at ibigay sa kanyang kliyente. Actually, may sagot din dyan si Fiscal EJ sa sinabi na yon itong si Jimmy Bondoc, mga tol, na bakit si Trillanes, no? Ito yun mga argumento ni Jimmy Bondoc Kapag si Trillanes pwedeng mag-serve kaming mga abogado, hindi. Matagal ko na pong sinasabi pagdating sa foreign, unrecognized warrants, wala pang batas o applicable rules. Kaya nagkakagulo. Pag nagpresenta si Trillanes mag-sheriff, payag kayo? Pag kami, bawal? O, parang sinasabi niya, double standard daw po. Pagdating sa usaping ito. Pag tayo, bawal. Pag sila, mali. Mali naman talaga kayo. No? Basahin po natin ang paliwanag dito ni Fiscal EJ. Hindi siya foreign warrant, no? Issued by another state. O para mas maliwanag, ano ba yung foreign warrant? Ano ba yung international warrant? Ano ba yung foreign court? Ano ba yung international court? Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Andres, ang abogado ng mga biktima po ng pamilya ng mga extrajudicial killings. Oh, I'm sorry, wala na namang audio. Ulitin natin. Tayo. Karen, the key word in your hypothetical facts is foreign. Foreign court by another state. The ICC, it's not a foreign court. Let me repeat that. The International Criminal Court is not a foreign court. It's a permanent international criminal court established by the community of states because they don't want impunity for perpetrating. Diba? Ito po ay in-established ng community of states. Ibig sabihin, maraming mga bansa. Magkaiba po yun sa foreign court at yung tinatawag na international court. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Perpetrators of international crimes. In fact, the Philippines itself sent a delegation to the Rome Conference in 1998. Sila din Pangalangan, for example. And then, the Philippines was actually a state party to the Rome. Oy, by the way, si Din Pangalangan, tama ba yung pagkakabanggit ko? Siya po ang founding din ng College of Law dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Magkakaroon na po ng College of Law dito. Ang lapit na sa akin. Gusto niyo ba, mga tol, mag-aral na ako ng abogasya? I-comment nyo nga dyan, mga tol, kung dapat nang ipurso ni Top 1 ang abogasya. Kaso lang, pag ako yung naging abogado, magiging saksakan ako ng sinungaling, malamang sa malamang. Actually. Therefore, context is very important. We need to respect international law. So senators should not interpret the ICC as a foreign court. Tama. Yes, they should not. Because Tama. it's not a foreign court. That's why if it's a foreign court,
another sovereign state, then there's a need for extradition proceedings. And that's even in the rules of the Supreme Court just issued last October 2025. Extradition is in the context of an arrest by another sovereign state. So it needs to go through the extradition proceedings kasi sovereign kada bansa. Ngunit ang ICC po, tinatag po siya ng mga bansa po ng mundo. Kaya context po talaga is very important here. Actually, mahalagang ipaliwanag yan, Attorney Andres, sa maraming lawmakers, yung context ng ICC. Because they've often described the ICC as a foreign court. That's always their description of the ICC. Now, my last question is Senator Bato de la Rosa for you already receiving special treatment at Oh, anyway, ibang topic na muna yan, ano? Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe mga tol dito sa ating channel. At nakapag-like na ba kayo? Mga tol, sana wag niyo din kakalimutang mag-like. Comment yes kung kayo po yung nakapag-like na sa ating live stream. Ito po, ituloy ko lamang yung paliwanag dito ni Fiscal EJ. Sabi po dito, hindi siya foreign warrant. Maliwanag yung napakinggan po natin, di ba? Ang foreign warrant kasi ini-issue ng foreign court. Hindi nga po foreign court ang ICC, international court po yon, issued by another state. It is an ICC warrant issued by the International Criminal Court acting, salamat sa mga nag-like po sa ating live stream, under its claimed jurisdiction over the case. Whether people agree or disagree politically with the ICC is a separate issue. Hindi rin siya unrecognized. Makinig ka, Attorney Jimmy Bondo ka, dahil kinikilala siya ng ating gobyerno as a valid warrant. In fact, hindi nga pinagbigyan ng Supreme Court ang request ni Bato for a TRO, which means there is no legal impediment to its enforceability. Aba, ito pong si Attorney Israeli Tutorio naman, mga tol, yan po ay ginagaslight ngayon. Sinasabi niya, porket hindi daw po nag-issue ng TRO, porket hindi daw po sinabi ng TRO ay ng Korte Suprema na hulihin si Bato de la Rosa, kaya hindi din daw dapat hulihin ito ng ating gobyerno. Mali po yun. Ano? Hindi naman po ganon yung sitwasyon. Ang sinasabi lamang ng Korte Suprema, walang TRO, kaya ang presumption, valid ang warrant of arrest. Yun ang dapat maunawaan natin. Ituloy natin. Hindi rin accurate na sabihin walang rules, kaya pwedeng imbentohin na lang ang paraan ng implementation. May applicable rules po on arrest, kaya dapat basahin po ito muli ni Attorney Jamie Bondoc. Nasa Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure, ang warrant of arrest is implemented by arresting the accused and taking him into custody. Walang provision doon na pwedeng i-receive ng abogado on behalf of the accused as substitute for actual arrest. At yung ini-invoke ninyo na Article 59, sinasabi doon na the accused shall be arrested in accordance with the laws of the custodial state. Ano ba ang batas natin with respect to arrest? That is Rule 113. At misleading yung Trillanes analogy. No? Dito ngayon talaga nakikita ninyo kung paano po nililinlang ng isang katulad na abogado sa katauhan ni Jimmy Bondoc ang publiko. Misleading. Hindi naman si Trillanes ang nag-serve ng warrant. Alam na alam po natin iyon. Salamat, Roger, mabait. Mabait ka talaga sa sa pagbibigay mo ng super sticker. Salamat po. Hindi si Trillanes ang nag-serve ng warrant of arrest. Alam na alam po natin yan sapagkat ang dahilan kung bakit nandoon si Trillanes ay para lamang pagbigyan yung kahilingan itong si Bato de la Rosa. Di ba noon may pasabi-sabi pa si Bato de la Rosa, Trillanes, make my day! Sumama ka, pusasan mo ko! O di ba? Ikaw ang magsilbi ng warrant of arrest. May pagganon-ganon pa si Bato de la Rosa pero hindi naman gagawin ni Trillanes na siya ang magsisilbi ng warrant of arrest. NBI nga, yung nagsilbi sana ng warrant of arrest, inalpasan lang ni Bato de la Rosa. Nandoon siya para lamang patunayan
at pagbigyan yung kagustuhan nitong si Bato de la Rosa. At yun po ang sinabi dito. Nagpunta lang si Trillanes doon to answer Bato's public challenge. Mali rin yung comparison sa sheriff. At ito yung nakakapagtaka talaga bakit sinasabi po ito ng isang abogado na si Jimmy Bondoc. Iahalin tulad niya pa yung ginawa ni Trillanes sa isang sheriff. Malaki po ang pinagkaiba, ha? A sheriff implements writs and court processes involving property, etc. Property ang kinukuha ng sheriff, hindi bato, tao. O, Attorney Jimmy Bondoc, sana naman, yung mga ganyang pagkakataon, muli mong balikan yung pinag-aralan mo kasi lumalabas na kabubuhan. I'm sorry to say that, pero pag hindi mo kasi alam ang isang bagay, sabihin na natin na bobo ka sa larangan na yon, kaya dapat mag-aral ka muli. No? Ang presumption, dapat alam mo yun eh. Pero ang problema ngayon, lumalabas sa mga sinasabi, parang hindi mo alam. You cannot cite a perceived violation of the rule to justify rewriting the rules of court for a defense lawyer, ani Santa Maria. Hindi raw pwedeng umasta bilang counsel ng akusado at arresting officer ang isang abogado dahil severe conflict of interest daw ito at isang procedural impossibility. Hindi rin daw dapat pinagbabangga ang konstitusyon ng Pilipinas at international law dahil malinaw na ang pag-ratify ng Pilipinas sa Republic Act 9851 ang siya ring basehan noong inaresto si former President Rodrigo Duterte noong nakaraang taon ay nangangahulugan ng pagtanggap natin ng international law na maging parte ng ating batas pagdating sa crimes against humanity cases. At dahil sa ngayon, wala raw nag-iimbestiga ng mga pandaigdigang krimen sa anumang fiscal court o office sa Pilipinas, masasabi ni Santa Maria na walang expertise ang ating justice system para litisin ang mga ganitong kaso, dahilan para ipaubaya sa ICC ang kaso ni FPRRD at ngayon on the run na si Senator Bato. Para naman kay dating Justice Secretary Laila de Lima, tila confused si Attorney Bondoc between civil and criminal cases dahil wala sa batas ang pahayag nito. Anya, arrest is always in the nature of a forcible taking of the physical body of the person. Even in the case of a voluntary surrender, dapat daw talagang physically restrained ang isang pugante para mapigil. Di ba nakikita nga natin yan, nag-voluntary surrender si Jeffrey Celis. O inaresto itong si Jay Sonsa. Sinabi ba ng abogado ni Jay Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, sa akin nyo na lamang iserve yung warrant of arrest. Di ba hindi naman? Tanging si Attorney Jimmy Bondoc kung may ganung argumento. Even itong kanyang kasama na abogado, nito pong si Bato de la Rosa, walang mga ganung argumento. Kasi alam na alam din naman ni Attorney Israeli Tutorion na mali yung sinasabi ng kanyang kasamang abogado para kay Bato de la Rosa. Pero iba naman ang sitwasyon kapag ka ito naman si Attorney Israeli Tutorion ang nagsasalita. Ito, parang mistulang binabaliktad naman, no? Ito yung sinasabi po natin na ang abogado, alam ang batas pero kaya nilang baluktutin ito para pabor sa kanilang naratibo. Tingnan niyo po ang mga pahayag dito nitong si Attorney Israeli Tutorion. Sabi niya, he's not evading the law. Anong tawag doon? Hindi daw umiiwas sa batas si Bato de la Rosa? Simply because of the fact that there is no local warrant of arrest against him. Liwaliwanag na nga nung sinabi sa mga pahayag ng napakaraming mga abogado eh. Even ang Korte Suprema, nire-recognize nga ang warrant of arrest ng ICC kaya hindi sila nag-TRO eh. Tapos sasabihin niya, hindi nag-e-evade sa batas itong si Bato de la Rosa. And ito pa yung particular niyang pahayag, pakinggan ninyo mga tol. Talaga nga naman, no? I respectfully disagree because what was ruled by the Supreme Court was only the provisional remedy, not the main case. Alam mo, para maintindihan ko ng publiko. Ito kung paano nila tinitwist yung simple dapat na maunawaan ng publiko. No? Kung paano niya sasabihin dito na hindi naman sinabi ng Korte Supremang arestuhin na si Bato de la Rosa kaya dapat walang pag-arestong mangyari. Kakaiba. Yung prayer for TRO, meron niyang 4 elements. Clear and unmistakable right. Grave, material invasion of that right. Grave irreparable injury or grave injustice that would beset the applicant if... Ayun nga yun eh. Di ba? Yung tinatawag na irreparable injury. Sa tingin ninyo mga tol, kung merong irreparable injury na mangyayari kung sakaling arestuhin si Bato de la Rosa,
magi-issue ng warrant of arrest, magi-issue ng TRO ang Korte Suprema? Yes. Magi-issue ng TRO yun. Pero hindi yun nakikita ng Korte Suprema eh. Kaya hindi sila nag-issue ng TRO. Common sense. Ibig sabihin, valid ang warrant of arrest na kahit i-implement ito kay Bato de la Rosa, may mga legal remedy siya. Hindi po ikukonsiderang irreparable injury kasi may legal remedy eh. No? In fact, kung dalhin siya mismo sa Hague, Netherlands, ang legal remedy niya doon, questionin yung jurisdiction which is ginawa ng kampo ni Rodrigo Duterte. Pero ni-rule ng ICC na tama lamang yung naging pag-aresto kay Rodrigo Duterte at meron silang jurisdiction. Taliwas, syempre sa sinasabi nitong si Attorney Israelito Torion dahil abogado siya ni Bato de la Rosa. Yon ang ikinadidismay ako sa pagiging abogado. Ano? Na kahit alam mong mali, pipilitin mong maging tama kasi ito yung papabor sa iyong kliyente. And that's why mga tol, parang nawawalan talaga ako ng ganang mangarap na maging abogado eh. No? Although dito sa amin sa Pasig City, magkakaroon na ng College of Law, pero ayoko kasi ng mga ganong punto na kahit mali, itutuwid mo para lamang pumabor sa inyo. Dapat kung ano yung sinasabi ng batas, doon lang tayo. Huwag niyong baluktutin, huwag niyong daanin sa mga teknikalidad para lamang pumabor sa mga naratibo na nais ng kliyente ninyo. No TRO is granted and that there should be clear and urgent necessity for the relief to be granted. Baka lang, hindi nakita ng Korte Suprema na yung third element ay wala or maybe the second. I have yet to receive a copy of the order, written copy of the order. So, ang ibig sabihin nito ay provisional remedy lang ang deny. Wala pong ruling na pwede nang i-implementa ang warrant. Common sense naman. Porket sinabi ng Korte Suprema na o TRO lang, walang TRO. Ngayon gagamitin mo na walang ruling na dapat i-implementa ang warrant of arrest. Common sense. Merong tinatawag na presumption of regularity sa gagawin ng ating ehekutibo in the implementation of law. In fact, yan na yan mismo yung sinasabi sa iyo eh. Nito pong si General Nicolas Torre. Naalala ninyo mga tol, meron silang naging argumento ni General Nicolas Torre noong ini-implement ni General Nicolas Torre ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy. Sana makita ko yung video kung na-share ko dito sa aking profile. Pero doon po sa video na yon, sinasabi po doon ni General Torre, binibigyan namin kayo ng 30 minutes, no? Pag-usapan ninyo. Pero, i-implement namin tong warrant of arrest. Ito, nakita ko. Ito, pakinggan ninyo. Ganun na ganun yan. Kasi kahit may sinasabing order, kung wala namang ipinagbabawal ang Korte Suprema, katulad nung ginawa nila sa desisyon nila, na walang TRO, ang presumption ay tama ang gagawin po ng ating law enforcement. At ganito yung sitwasyon noon. May nagawa ba siya? Wala. Kasi alam niyang tama si General Torre. Balikan natin ang pag-aresto dito po kay Apollo Kibuloy. Wala na namang audio. Bakit kaya ganito itong computer ko ngayon? Yan. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Reklamo ka, mag-hire ka naman ng reklamo. Pero ipaalam ko papasok kami, sayang sa gusto mo. Okay? Sayang talaga si General Torre, no? Naninindigan kasi talaga ito sa tama, mga tol. Meron talaga itong, he is a mission-oriented police officer, no? Kung sa tingin niya tama na naayon sa batas ang kanyang gagawin, kahit sinong humarang walang makakaharang sa kanya. Even tinakot nga po siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi siya nagpatinag. Ganoon ka dedicated at commission-oriented ito pong si General Torre. Ipaalam ko na ito. Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Di material yan, attorney. Na-cert na daw yung alias. Na-cert na daw. Di material yan. Nagkakapin ko. Ito. Bibigyan namin kayo. Si Selvia Simanes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, whether we like it or not. Even if ipakita namin tong certification ng NBI.
mo ito ay isang illegal na operasyon. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar. Yun ang punto doon. Magreklamo na lang kayo, no? Kaya sa totoo lang, kung inimplement ng ating ehekutibo yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa, di magreklamo sila sa Korte Suprema. Kaso lang, wala eh. Hindi inimplement eh. Para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate? Ang galing ni General Torre, no, mga tol? Kagabi, may interview siya kay Richard A. Darian. Pag sinipag tayo mamaya sa mga susunod na live streaming natin, tatalakayin natin yun. Napakaganda din ng mga pahayag doon ni General Torre. Pinanood ko kagabi. Alin nyo sa korte ito. Sir, Okay? may certification na Hindi nga, nag-serve hindi yung nga warrant of arrest. hindi nga natin So, siya. ang ibig mo sabihin, maski may certification Attorney, NBI, sige, sabihin natin, Operate ka. papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, valido ang warrant na ito. sir, may address kasi Pasig City, sir eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa judge na pag reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Papasok kami. Basta papasok Diba? kami. Ganyan dapat ang naninindigan. Nakakamiss talaga yung leadership sa PNP nitong si General Nicolas Torre. Pero wala tayong magagawa kasi pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin siya. Kaya pagtiyagaan po natin ngayon si General Jose Melencio Nartates Jr. Pero muli, ibabalik lang natin dito sa mga argumento nitong si Atty. Israelito Torion. Hindi porket hindi nagsabi ang Korte Suprema na huwag arestuhin si Bato de la Rosa, ipipresyon mo na hindi na siya pwedeng arestuhin ng ating ehekutibo, ng law enforcement agencies po natin. Maling-mali po yun. The moment nga na naglabas ng TRO, na hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, yun po ay pagpapakita na nire-recognize yung warrant of arrest. Kapag ka nire-recognize ang warrant of arrest, ano ang ibig sabihin nun? Dapat ipatupad po iyon. At muli, may mga naririnig tayo, di ba? Katulad nung napakinggan natin kanina sa mga balita at iba pang mga sinasabi ng mga DDS. In particular, ito pong kumakalat na infographics po na ito, no? Na kung titingnan po ninyo ay I'm sorry, hindi pala ito. Yung shinare po ni Professor Antonio Contreras. Ito pong infographics na ito kay Fiscal EJ naman yan, nababasahin ko po sa inyo mamaya, in response dito po sa pinapakalat ng mga DDS ngayon na akala mo tama. No? Pero hindi po yung tama, mali po yun. Medyo tama lang tingnan, pero mali po yun. Hanapin ko lamang para mabigyan ko kayo ng idea. Ito po. Kumakalat po ito ngayon. No? Pinost po ito nitong P. Jokson Avila. Pinalalabas nila na dito na mali yung sistema na umiiral sa ngayon. Katulad niyan, dapat daw mangibabaw yung soberentiya po natin. Only Filipino judges grants warrants. Treaties require compliance with local law. Mali daw yun. Kailangan constitutional law outranks international custom. Yan po yung mga akala mo sa unang tingin, tama. Pero mali po yan. Kasi ang tama ay ito pong ipapaliwanag sa atin ni Fiscal EJ. No? At sinagot din naman ito ni Professor Antonio Contreras actually mga tol. Kaya nga dito may point by point. Sige, babasahin ko rin po sa inyo translated in Tagalog yung punto diyan ni Professor Antonio Contreras para dito matuto tayo mga tol. Iyon ang essence ng live streaming natin. Matuto tayo, pasensya na kayo kung hindi kayo nagiging masaya kasi hindi komedyante si Top 1. Pero sana kahit paano natututo kayo kapag kayo po'y nanonood kay Top 1. Tanong ko nga mga tol, natututo ba kayo pag kayo po'y nanonood dito? Pero siguro naman, kasi nakakatuwa, marami pong bumabalik sa atin ng mga manonood po natin at nagpapasalamat po ako ng lubos sa inyo. Sabi po dito, hindi pwedeng manghimasok ang ICC dahil active naman ang mga local courts natin. Dito sila dapat litisin. Yan po yung mga pahayag ng DDS. We always hear this emotional argument from the defenders of former President Duterte and Senator Bato. But is this legally correct? Tama ba yun? Una, tama si Senator Miriam Defensor Santiago. I believe pakinggan na lamang natin para mas maliwanag yung vlog dyan ni Fiscal EJ. Ito, pakinggan po ninyo ito mga tol. Philippines was unwilling
Kaya nakikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ito pa lang yan pupunta sa ICC. Eh, basahin mo lang, nakalagay naman maliwanag doon na magbibista ang bansa kung saan nangyari yung mga krimen na sinasabi. Hindi naman iyan dadalhin kaagad sa The Hague. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Question. Tama bang sabihin na hindi pwedeng manghimasok ang ICC dahil functioning naman ang local courts natin? Now, to be fair, everything Senator Miriam said in the 2011 clip was legally correct. Ang problema, maraming supporters nila Duterte at Bato ang nag-misunderstand or minsan ginagamit pa as propaganda ang statement na ito ni Senator Miriam, na para bang ibig sabihin daw ng Court of Last Resort ay bawal nang manghimasok ang ICC basta bukas pa ang mga korte sa Pilipinas. But that is not what Senator Miriam meant. Ang in-explain niya talaga was the rule on complementarity, meaning local courts are always given the first opportunity to genuinely investigate and prosecute. Meaning, hindi basta-basta sumisingit ang ICC sa internal affairs ng isang bansa. They highly respect state sovereignty. Unang priority lagi ang local courts. Pero, kapag ang isang estado becomes unable or unwilling to hold powerful people accountable, especially in cases involving crimes against humanity, pwede nang pumasok ang ICC. At dito na pumapasok ang Article 17 ng Rome Statute. Makasingit lang mga tol. Huwag nyo nang pansinin yung trolls kasi dyan kumikita yan si Mark Ramos. No, hindi po ito yung sinusubaybayan ninyong PBBM vlogger. Alam niyo itong mga trolls ng mga Duterte, pinagkakakitaan po nila yung mga ganyang comments. Kaya pagpasensyahan nyo na lamang, huwag nyo na lang pansinin at isipin nyo na lamang na natulungan nyo yung pamilyang binubuhay po niya. Biruin niyo, pinapakain niya sa pamilya, bayad sa pangtotrolls niya. Oh. At nakakatulong din naman yan sa ating live stream. Kasi sa totoo lang mga tol, ang hindi alam ng mga tatanga-tangang Duterte supporter, every now and then na nagko-comment po sila, every now and then na nanonood po sila, tinutulungan po nila yung pinapanood nila. Katulad nung ginagawa nila ngayon. Tinutulungan nila ako, at kapag natutulungan nila ako, patuloy ko pong magagawa itong ginagawa natin. Kaya pasalamatan na lang natin kahit tatanga-tanga itong mga Duterte supporter. Very specific po ang standards dito. Kapag sinabing unable, ibig sabihin halos collapsed ang judicial system, gaya na nangyayari sa mga bansang nasa civil war o total chaos. Obviously, hindi naman ganyan ang sitwasyon ng Pilipinas. Pero ang mas critical na issue ay ang term na unwilling. Under the Rome Statute, a state is considered unwilling kapag ang local investigations or trials are merely being used to shield powerful individuals from criminal responsibility. Kapag palabas lang, kapag zarzuela lang, kapag may unjustified delay para walang tunay na accountability. And this is where many Duterte supporters get it wrong. Akala nila sapat na ang sabihin ng gobyerno na may korte naman kami, functional kami, so bawal na ang ICC. No. Under international law, at dahil covered pa rin tayo ng ICC's residual jurisdiction, ang may exclusive power to determine compliance ay hindi ang Philippine government. Ang magde-decide niyan ay ang ICC judges themselves, specifically the pretrial chamber and the appeals chamber. This is based on the legal principle of competence, meaning the court has the power to determine its own jurisdiction. At eto po ang reality check. The ICC already made the determination. The judges reviewed the arguments of the Philippine government and they concluded that the Philippines was unwilling to genuinely prosecute the top architects of the drug war. Now let's talk about the numbers, because numbers don't lie. Out of 6,248 official drug war deaths during police operations, only 5 cases resulted in convictions. 5. At 9 lang na police officers ang nakulong. That is roughly a 0.08% conviction rate. Meaning, sa bawat 1,000 deaths, less than 1 case achieved justice. At tandaan,
official figures pa lang yan. If we include vigilante killings, riding in tandem executions, and those bodies found wrapped in packaging tape, human rights groups estimate the real death toll to be between 12,000 to 30,000 people. So the obvious question is, nasaan ang local justice para sa libo-libong biktima? Wala. And notice this carefully. The few officers who were convicted, mga low-ranking personnel lang. Rank and file. Meanwhile, the alleged top architects, the people accused of designing and encouraging the entire system, remained untouchable for years. O may nagagalit na isang tatanga-tangang Duterte supporter. Alam mo, kung ayaw ninyong matawag na tanga, huwag kayong manonood sa kinaiinisan ninyo. Ganun lang kasimple yung kasi katangahan talaga yan, Richard Gargaritano. No? Kung ayaw ninyong matawag kayong tatanga-tanga, unang-una, huwag kayong manood sa ayaw ninyong mapakinggan. Kasi nood kayo ng nood dito tapos ipagtatanggol ninyo si Rodrigo Duterte o mga Duterte at supporters nila, anong magagawa ninyo? Wala namang maniniwala sa inyo dito. Di ba ang laking katangahan nun? Salita ka ng salita dyan sa comment section tapos wala namang naniniwala sa'yo. Katangahan yun. Maliban si Mark Ramos. Si Mark Ramos, hindi po ito tangang katulad mo, Richard Gargaritano. Kasi si Mark Ramos, naniniwala ko, pinagkakakitaan niya yung pang-trolls. Ikaw nanonood ka, pero ayaw mo sa mga sinasabi ko, katangahan yun. Ngayon, sana nauunawaan mo yan, Richard Gargaritano. Magkaiba kayo, DDS kayo parehas, pero yung isa tuso. Yung isa kumikita sa ginagawa niya, samantalang ikaw, nagagalit ka, tapos pinapanood mo pa rin ako, anong tawag mo sa sarili mo? Di ba katangahan yun? Now, some people say, pero gumagana naman fiskal ang korte natin. Yes, totoo naman. Our judges are competent, our prosecutors are capable, our courts are functioning. The issue was never capability. The issue was willingness. Because despite all the deaths, despite the years of controversy, despite the existence of RA number 9851, which is our domestic law on crimes against humanity, the top officials were never prosecuted locally. Hindi sila kinasuhan, hindi sila nilitis. For the longest time, they remained politically powerful and untouchable. It was only in 2025, matapos ang political fallout between the Marcos administration and the Dutertes, that the government finally moved. And instead of conducting a local prosecution, the government exercised Section 17 of RA number 9851 and surrendered Duterte to The Hague. Now some people ask, kung pwede naman pala gamitin fiskal ang RA number 9851, bakit hindi na lang dito nilitis sa Pilipinas? Simple lang. Because discretion po yan ng gobyerno. And the law explicitly allows it. Yun ang malinaw. Ngayon, kung gusto ninyo talaga yung mga naratibo ninyo, merong mga mambabatas na DDS, majority nga ngayon sila sa Senado, ipa-amend nyo yung Republic Act 9851. Yan nga mismo yung sinasabi ngayon ni Senator Ping Lacson. Para wala ng kaguluhan o issue, wala na yung maybe, dapat palitan na yung batas. I-amend ninyo yung batas. Ganun lang kasimple. Meron kasing umiirol na batas Alam namang hindi sundin ng ating gobyerno yung batas. Again, under Section 17 of RA number 9851, the Philippine government may dispense with or waive local prosecution if an international tribunal like the ICC is already undertaking the investigation and prosecution of said crimes. And remember, the ICC had already spent years doing the heavy lifting. They investigated the killings, they gathered testimonies, they analyzed patterns, they established probable cause. So instead of restarting everything locally and risking a massive political circus, minarapat ng gobyerno na ipaubaya na ang prosecution sa The Hague. At the end of the day,